Buksan natin mga Bible, mga kapatid. Nakakaiba yung tunog nito, ah. Mon, pakuha ka ng iPad, tsaka iPad ko doon. Mami, pabigyan mo yung iPad dyan. Grabe yung sipon ko, inatake ako, Kaninang umaga pa to Sunday school, hanggang ngayon. Grabe. First Chronicles tayo. First Chronicles. Grabing First Chronicles chapter 29. First Chronicles 29. Okay. Verse number 6. Yeah. Ganda nyo? Ayan bisahin natin. Verse 6. Ready? Read. Then the chief of the fathers and the princes of the tribe of Israel and the captains of thousands and of hundreds with the rulers of the kings of the world offered willingly. Okay? Verse 7. And gave for the service of the house of God of gold 5,000 talents and 10,000 drams, and of silver 10,000 talents, and of brass 18,000 talents, and 100,000 talents of iron. Okay? Tuloy na natin hanggang verse 8. And they with whom precious stones were found gave them to the treasures of the house of the Lord by the hand of Jehiel the Gershonite, and the people rejoiced that they offered willingly, because with a perfect heart they offered willingly to the Lord, and David the king also rejoiced with great joy. Okay, tayo po na lang. Thank you, Father, for your words. Bless us sa hapon na ito. Ingatan niyo po ang bawat sa amin. Lahat ito ang idadalangin, pinapasalamatan sa madali sa plano kis Kristo, sa aming Diyos sa baligtas. Amen. Okay, please be seated. I'll talk about ministry, Ngayon, ito rito, sabihin niyo, Pastor, out of context yan. Ministry pag-usapan natin. Ito giving to Nakuha nyo? Kukunin ko lang yung puso nila dito. Yung verse number 6, nakasagay dyan, offered willingly. So yung pagbibigay, there must be willingly. Di ba? So willing ka, di ba? Kasi pag walang willing heart, di ba? Puso mo hindi ka willing, wala Kaya meron dapat willing heart. Okay? Ano ba? So, ang ginawa nila, and gave for the service of the house of God. Nagbigay sila, di ba? Sa service of the house of God. So, nandyan yun. Ang daming nila, binigay nila Tapos, pagdating sa verse number 9, then the people rejoice. So, yung tao, nagkaroon sila ng kasiyahan. Bakit sila masaya? Ang reason dyan, that they offered willingly. So, the moment you give willingly, you offered willingly, you rejoice. Di ba? Because with perfect heart, they offered willingly unto the Lord. Tanong, is our heart perfect? Do we have a willing mind? Do we have a willing heart? So ito mga badid, itong ginagawa natin dito, this is a ministry. Ano? We are all ministers in the house of God. Tingnan nyo ang bahay nyo, magkakagulo. Kung ang kumikilos lang dyan, nanay at tatay. Tama ba ako? Si Hana, saan mo ito nakatira? Sa inyo, di ba? Magula? Oh. Sabagay, si Sir Viola, hindi na yan kasi mahal niya si Hana Oh.
Nag-iisa na lang sa bahay, di ba? Oh. Prinsesa, writers, ano? Yung mga ano, yung pagka, ano, yung sa pamilya, isa lang ang babae, ano prinsesa Yung si Pader, si Ellen, prinsesa yan Pagkain kami, sasalita yan, na ganun. Kutsara. Kutsara, dyan lang naman, dadamputin mo. Yan Sarap. Pag tinitingnan ko, grabe yung kapatid ko hindi ko nagagawa yun Papa, may kutsara. Hindi kasi, lalaki ka Iba yung trato doon sa babae kaysa sa lalaki. Oh. Pagka sa lalaki sa amin ni Johnny, binubroso kami ni Pader. Wala ba kayong mga kamay? O ba, okay ha. Pero pag babae, ang bunso namin, yun. Pagkatapos kumain, tubig. O, hindi na, nandiyan lang yung tubig sa harapan. Grabe talaga. Prinsesa, nag-iisa lang. Di ba? Wala Kaya dahil siguro yon nasa isip ko, hindi ako binigyan ng Diyos ng babae. Yan. Kaya, dahil walang babae sa bahay namin, si Mrs. lang. Siya lang maingay doon sa bahay. Ang dudugyot nyo! Grabe. Di ba? Mga tamad kayo! Bihira. Oy, mga tamad na tayo. Linis! Kasi ako, hindi ako nagsasabi Pero ano naman, 3 na kami naglalaba. Naglalaba siya, naglalaba ako, lalaba si Charles. So, titrain ko ngayon si Johnny. Yan. Sabi, Johnny, mula ngayon, ikaw na maglalaba ng damit mo, ha? Tanda ka na, iho. Yung mga 14 years old, may mga anak na yung iba di ba? May mga girlfriend na, di ba? Ikaw saan ba yun? Wala dyan? Akala ko, tumakas na naman. Basketball yan Nakakatropa Sama-sama nyo rin sa basketball range. Yung mga anak ko, sama nyo pag basketball. Turuan mo kahit sa beer house, turuan mo. Biro lang ha. Wala Sa bahay, tinuturuan ko yan Pag may nagbigay sa akin na alak, tinuturuan ko, anak, ito. Kasi ayaw ko, tututo sila ng yosi, inom sa labas. Sa bahay. Nakalabay naman sa Bible Train up a child. Hanggang saan ba yung training ng bata? I-train mo. Pag sinabi ko nga, dito, wag na kayo mag-beer house. Dito sa bahay, inom tayo. Paano yung dancer dad? Si mami nyo, kasi natin. Nakakasuka. Nakakasuka daw Hindi. Yung problema doon. Kaya dito mga batid, saan ba yung training natin? Di ba? Kasi yung bata, titingin-tingin sa labas ng tong-its, di ba? Matututo yan. Ako, dami kong card sa bahay anak, ganito yan. Sabi ni Joshua, paano to, Dad? Tuturuan mo. Ganito, anak. Maya-maya talo na ako Mataw na talo. YouTube na pala. Wala talo. YouTube, Mahirap. Ayos Lahat ng bagay, nandyan na. Pintuhan kami ni Randy kanina. Sabi ko, Randy, kumusta ang trabaho mo? Wala nga, Pastor. Bawas kami ng tao. Bakit? Yung mga kliyente namin na doon sa LA. LA. 50% daw ng kliyente nila nasa LA. Ano pa trabaho nila? Nagbawas sa inyo, brother Marion. Nagbawas din sa inyo? Hindi. Yung bawas ng kliyente. Kasi yung mga nila, tawag doon, client nila, wala ng bahay. Ang gagawin mo? Aalokin mo ng ilaw. Walang ang bahay Halikin mo ng purifier. Walang bahay. Pambihira. Kaya, hindi na ako magkwento dyan. Ito lang pakita natin ha. Darating ang araw na lahat ito, masusunog po ito lahat. Okay? Wala talagang matira.
Kaya yung dito, yung resources natin, yung pera, those are tools. Gamit yan. Para ba yung kutsilyo, halimbawa sa bahay, ano? Pagka sa bahay kasi, nag-ano ako ng buko, hindi ako gumagamit ng itak. Kutsilyo gamit ko. Ganun lang. Pag yung kutsilyo, hindi ko nahasa, parang lagari. Di ba, lagari? Oh. Pero pagka nahasa mo siya, pag ganun mo, smooth, di ba? Pag wala sama yung kamay mo, delikado. Oh. Yan. Smooth yan. Kaya, maganda. Tools yun. Pero yung kutsilyo na yun, bagong hasa mo yun, itaga mo sa liig ng tao, nakakamatay yan. Yun nga yung kwento nga na apoy, di ba? Doon sa Layban, yung apo ba? Mga bata, alam nyo nilaro nila? Lighter ng lolo nila. Umalis yung lolo nila, lighter ang nilaro nila. Pagbalik ng lolo nila, abo na yung bahay nila. Oh. Ano gawin ng lolo? Wala, nilaro eh. Kaya, mahirap yan. Dito, mga kapatid, as a church, meron tayong ministry. Tingnan nyo ha. Dito sa loob ng church, dapat tayo ay mayroong ministry. So, pakita ko sa inyo ha. Unang-una, ministry natin, meron tayong giving. So, lahat ay involved tayo sa giving, di ba? So, paano ba yung giving natin? Pastor, nagbigay naman ako ng mission. Saan ba nakarating yan? Nilagay mo sa Brookside, nakarating yung pera mo lumipad, papuntang Canada, papuntang Israel, papuntang Thailand o Taiwan. O, di ba? Dito ka lang nagbigay eh. Nakarating doon eh. Sabi nga ni Mrs. Dad, ang daming nag-i-email sa'yo. Ang problema, hindi ako nababasa talaga ng email. Tsaka text. Yun lang. Nagbabasa naman ako ng text, kaso lang, minsan naabot mo na ng 2 days, 3 days. Di ba? May nag-text sa akin ngayon, di ba? Mag-text Kaya sabi nga ni Pastor Boots, Pastor Bong, di ka ba marunong mag-reply? Pastor Boots, kasi nag-text siya, dumating na lang, hindi pa ako nakapag-reply. Dumating na din. Sabi niya, pambira, sa linggo yun eh. Sabi ko, okay na. Kasi minsan, yung text ba, text kayo ngayon, minsan umaabot ay 100 yung messages ko. Kaya kung nasa baba ka, ang tagal na eh. Yun ang problema ko minsan. Sa daming mga chat-chat, tawag doon, mga group chat na sinasama ko, isipin mo, pati si Mrs. nagtataka eh. Pati ba naman sa kalye ng North Luzon Expressway, kasali ako dyan? Sabi ko, sino ba naman tao nagsayang? Pati sa Islex, kasama ako dyan. Grabe. Hindi naman ako naglilid. Okay lang. Isipin mo yan. Hindi ako kasali dyan sa mga bintahan ng di ba? Mga bintahan ng sakyan. Sinasama ako nila. Hindi rin ako naglilid. Yung iba sa naglilid, ako hindi. Okay lang. Yan. Maliban lang kung yung group chat, kabastusan, tsaka sugal. Ayun. Hindi ko type yun. Pero pag mga wholesome naman, okay. Ito mga kapatid. So ngayon, nagbigay tayo sa mission. Sinuportahan natin, ilan yung Sarah? Yung sinuportahan natin dito? 40? 40, Iba't ibang lugar yon. May Canada, may Spain. Isipin mo, mayayamang bansa, nakakarating yung pera nyo, pera ng church. Nakuha nyo mga kapatid? So, ibig sabihin, lahat tayo dito, mayroong ministry. Ang tawag noon, grace of giving. Bakit? Sa biyaya lang talaga ng Panginoon nakapagbigay tayo. Okay? Ano pa? Pangalawa, dapat ng ministry na lahat tayo involved. Ito ha. Itong year na ito, di ba nagsabi ako sa inyo, year na ito, this is a year na kung saan on time na ako lagi. On time na ako lagi. Okay? On time na. Kaya sunod kong hahatakin yung pamilya ko. Lagi pa rin late eh. Sila late eh. Si Johnny, maaga yan nagising. Kaso lang sa cellphone, addict niya yata. Parang mga pinsan lang din niya.
Sana may mga pinsan ng dyan. Oh, diba? So, yun po yan, kapatid. So, tayo ngayon, mag-commit tayo na talagang magseryoso tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Seriousness, kasi mahirap yan eh. Diyos natin, holy God, tas tayo, huli tayo lagi. O, di ba? Holy, banal yun, Diyos natin. Seriousness. So, ang topic ko ngayon is involvement in ministry. So, how to be involved in the ministry? Oh, how? Paano tayo maging involved sa ministry? Kasi ito, ministry ito, hindi ito trabaho ko. Di ba? Hindi mo rin trabaho ito. Trabaho natin ito collectively. Kaya nga ang church, ang tawag definition ng church, a group of people gathered together. Oh. Hindi naman po pwedeng magtawag ng pamilya, ikaw lang mag-isa. Kaya nga pag ang babae o ang lalaki, meron ng isang anak, walang misis, walang mister, ang tawag noon, single mom. Single dad. Yung kaibigan ko nga, single dad eh. 5 anak. Sabi ko, hanggang ngayon, single ka pa rin, 5 naman yung anak mo. Masaklap, iba-ibang nanay. Puro panganay eh. Grabe ka. Sabi ko, ano ka ba? Nangungulikta ka ba? Yung isa, Indiana. Indiana. Tapos yung iba, taga Taiwan. Taiwanese. Yung isa, taga Dubai. Ano bang gagawin mo dyan sa mga anak mo? Iba't ibang lahi yan. May balak ka ba mag-United Nation? Puro panganay eh. United Nation. Oh. So, involvement, Mama Dad. Ito pag-involvement, we are dealing with an act or process of taking part into something. So, kabahagi ka. Doon sa trabaho mo, marami kayo, you are part of the work. Sige nga, subukan nyo, nag-opisina ka, call center, walang janitor, walang gwardya. Paano mangyari yun? Oh. Sabi nila, Pastor, high-tech na kasi may CCTV. Bakit yung CCTV? Nagwawalis ba yun? Hindi, meron na pong robot, nagwawalis eh. Eh, kahit may robot yan, nagwawalis, may operator yan. Nakuha nyo? Oh. Kaya kanya, nabanggit ko sa inyo na yung nangyari sa, di ba, sa LA. Ganda niyan eh. Los Angeles. Lost Angels. Oh. Mga ligaw na mga anghel. Pambihira. Mga tao doon, ayaw ng Diyos. Yan. Godless. Kaya sabi ng Diyos, ayaw nyo ng Diyos ha. You are godless. Ngayon, you are homeless. No. Homeless sila ngayon eh. Iyakan sila. Sipin mo yan. For how many years mong binuo yung imperyo mo, financial empire mo, bahay mo, ang matira sa'yo, abo. O, di ba? Isipin mo, pati swimming pool, nasunog. May tubig pa yun. Grabe ka malas-malas mo, di ba? Iyak yung isang tao eh. Pati swimming pool ko, wala eh. Ubos eh. Grabe. Pero yung Bible, matataka ka, Yung Bible, doon ako ng mga sa Bible. Di ba ko lang kung totoo yun. Social media naman kasi, natira yung Bible doon. Ayos lang. Para lang yung, di ba? During the, German War, nagira sila. Sniper, tinira yung isang tao eh. Dito tinamaan, Tumbas siya, wala siya ng malay. Yung impact ng bala eh. Sabi pa ng natamaan, I'm dead. I'm finished. Pero habang siya, sabi niya, kung patay na ako, dapat kanina pa. Di ba? Tumbas siya eh. Sabi niya, nakita niya na may sniper sa kabila eh. Sabi niya, I'm dead, I'm finished. Sabi niya, dapat kung sa puso yun, kanina pa ako. Ganun siya. O niya, walang dugo. Ya, okay walang dugo Pag ganun niya, meron nakalagay dito, yung pocket Bible, kinuha niya, yung bala, nakatusok Oh, pambihira. Iniisa-isa niya yung page kung saan hanggang saan inabot yung bala. Alam niyo kung saan inabot ang bala? John 3:16. For God so loved the world, sabi niya, ay mahal na mahal ako ng Diyos. Pambihira. Saka pa, di ba? Tinagos yung New Testament, di ba? O, tinagos.
Doon dumaan sa John 3:16 eh. Kaya sabi, talaga naman mahal na mahal ako ng Diyos eh. O, isipin mo yan. Grabe yun. Yung kwento na yan, parang ginawa yata ng simbahan, ginawa nilang historical yung Bible na yun. Ginawa nila ng stante. Na itong Biblia na ito, it saves a man's life by, sa magitan ng bullet, Oh. Kaya pinakita lang, kung dahil tumama sa John 3:16, hindi lang isang tao ang mahal ng Diyos, lahat ng tao. Ayaw ng Diyos ng tao mapapahamak. Kaya yung mga sundalo, minsan, ginawa na lang anting-anting yung Bible din. Hindi lang nilagay din sa pati din sa noo, baka matamaan eh. Huwag naman gawin. Kasi sa Paite, merong doon, nanay, tumatayan ng luto. Tataka naman ako, Bible study. Ang hirap pa noon, 1994, ang hirap pa ng buhay noon. Paglabas ko, pambira, pastor, may love gift ako. Love gift, pambira, 35,000. Sabi ko, saang mundo kaya galing ito magbigay sa akin ng kakapal-kapal na pera, 35,000. Iniisip ko na lang, 4 yung anak niya sa abroad. Pwede siguro. Sunod na linggo, binigay sa akin 10,000. Sunod, from 35, 10,000. Pababae. Pinakahuli, 500. Pasensya ka na, pastor, ha? 500. Sabi ko doon sa anak, ano nangyari sa nanay mo? Ba't maraming pira lagi pag na-Bible study ako dito? Pastor, tingnan mo yung Bible niya. Ang kapal. Yung pala, puro mga ticket ng loto. Sweepstakes. Ginawa niya palang anting-anting yung tawag doon, yung Bible na manalo. Huwag niyong gawin yan. Baka sabihin niyo, Panginoon, manalo po ako ng loto. Dito ko ilagay sa Biblia, di ba? Huwag ganon. Yung bilanggo naman doon sa Santa Cruz, Laguna, yung Bible, ganito, di ba? Yung pocket Bible. Habang nagba-Bible study kami once a week, numinipis. Yung pala, nililikita ng marijuana, sinisigarilyo. Sabi ng mga bilanggo, pastor, iba ang tama. Ang bira. Sabi ko, maloko kayo. Bible ba naman? Ibang tama. Mababaliw kayo dyan. Tigil-tigilan nyo yan. Yan nakakulong doon, Bible study ko. Notorious ng Paite. Notorious. Grabe. Paano naman kasi, Sabado ng gabi, kinakailangan niyang bumatak, pumunta sa palengke. Binaril yung 2 tindera. Kinalingguhan, nagsimba pa doon. Sipin mo, simba pa. Habang nagpipritch ako tataka ko ba't may sasakyan na doon, mababa yung area namin. Sabi ko, wala stick sa aming mga mobile. Umaharang. Tapos tumatakbo na doon, nakikita ko. Habang nakaupo yung mga membro, takbo, sabi ko, mong bihira. Sabi ko, ang sa likod lang naman ng simbahan, si Nanay Adiling, alam ka naman si Nanay Adiling, papaliburan yung bahay niya, imalit na yung bahay niya. Sabi ko, mukhang kaiba rito. Sabi ko, okay mga kapatid ha, tapos sa service natin. Mag-meeting muna kami ni Pabok. Pabok, diyan ka lang muna ha, huwag kang alis yung mga membro. O dandahan na yung mga membro. 2 na lang kami. Pabok, ibakal ka ba? Meron, pastor. Pambihira. Yung balita ba sa palengke, ikaw bang tumira, no? Opo, pastor, kagabi. Napatay ko yung 2. Walang hiyak. Bihira. Anong gagawin mo sa akin? Hostage mo ako? Ay, hindi, pastor. Pero alam mo yung tao na yun? Si Pabok. Grabe yung mataas ang tingin niya sa pastor. Lumapit ka doon na nagsisigarilyo, ay talagang patay ka. Huwag kang lalapit sa pastor, wala kang moduhan, nagsisigarilyo ka, bugbog ka. Yari ka. Pumatay nga ng tao yun Dahil may adik na pinagtripan ng Paite. Sinaksak niya na. Niligtas niya buhay ko pero pinatay niya yun. Barbecue stick lang. Galing. Dito lang tiniraw. Habang kumakain, kinakain na muna yung banana cue Banana.
tinira ng gano'n dito. Patay yung tao. Patay yung tao, ligtas ako. Kulong din siya. Grabe yung tao niya. Ngayon, sa kababay-busade ko doon sa kulungan, nung nakaraan na pupunta ako ng Paite, di ba? Tinatanong ko yung mga tao doon, kumusta na si Pabok? Pastor, nagpastor-pastor na. Sabi ko, mukhang impostor na yun O, pastor-pastor na raw eh. Kasi walang paraon na nakita ko. So ito mga kapatid, yung involvement nyo dito. So involvement is an act or process of taking part into something. Or in other words, participation. You are part of it. So itong church na ito, you are part of this church. Okay? Halimbawa ito, baka magtanong kayo, Pastor, ano ba talagang gusto niyo mangyari sa simbahan na ito? Gusto ko ang simbahan natin nasa second floor, sa taas. O, di ba? Buhos lahat yan. O. Ngayon, siyempre, magkano ba ang per square meter ngayon pag napabuilding ka, di ba? O, taas. Nasa taas. So kung ano yan, sagad-sagad yan doon, taas, kasya dyan mga siguro, mga 300 to 500 katao. Di ba? Yun. Hindi naman masamang mangarap. Malay natin, lahat kayo ay pagpalain ng Diyos. Amen mga kapatid? Kasi ang nakalagay sa Biblia, a faithful man shall abound with blessing. Yan, si Brother Richard, yung kuya niya. Driver lang yun ng truck, nasa Canada. Ilan ang bahay ngayon after 1 year? 2, tama Brother Richard, di ba? 2, doon sa Cavite. Magkano sahod ng truck driver? Sa piso natin, 250,000. O kita mo yun? Pa-drive-drive lang. Nandito na naman kami sa malamig na lugar. Di ba? Ginagawang vlog-vlog pa yung pangwalang pangwala ng antok ba? Di ba? Ito kami dito. Sipin mo yan. Pa-drive-drive ka lang. Dito, si Renzo, drive-drive lang. Ang bihira. Dami ng gas-gas. Wala pang kita Tapos, pupunta dito yan, nabubuisit Paano? Yung kanyang mga sumasakay, ang lalaking mama. Motor niya, hindi na makaangat Sobrang laki, no? Dapat, pagka lumabas kasi kayo, mag-pray kayo. Lord, sana yung mga rider, sasakay ba? Huwag naman yung masyadong heavyweight champion of the world. Kasi pag mga heavyweight yan, delikado. Sakyan mo. Unless yung sakyan mo ay heavy duty. So, saan tayo maging involved? Una mga batid, in manpower. Okay, manpower. Kailangan ng church, tao. Nakuha nyo? Bakit? Pag walang tao, anong gagawin? So, tao yon. Kaya ang pamilya, mayroong nanay, may tatay. Di ba? Ngayon, pag wala pang anak yon, hindi mo matawag na pamilya yon. Couple pa lang. Pag nagkaroon ka ng anak, pero ngayon sa lipunan natin, tinatanggap na yung pamilya na babae at lalaki. Basta kasal sila, di ba, sa lipunan natin. Pati nga yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Tinanggap na ng lipunan lipunan yun. Ba't yung mga gawa doon? Ngayon, nandiyan na. Ang sunod doon, manpower. Kahit dalawa lang kayo, nagsasama, pag isa lang doon ang kumikilos, magkakagulo kayo. Tama ba ako? Ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung naglilinis ng bahay, ikaw yung naglalaba, at yung isa, yung partner mo, nanonood ng television, nag-text-text lang, di ba, maghapon, walang ginagawa. Sa palagay niyo, masaya kayo? Aba, kahit mahal mo yan, pagtiyagaan mo yan na 1 linggo. Pero pag 1 buwan na, baka tutubuan ka na ng sungay. Nakuha nyo? Ganun yan So ito, in the area of manpower. So during yung panahon ni David, yung binasa natin dyan, di ba yung binasa natin na First Chronicles,
Yung mga tao doon involved. Tingnan nyo. Chapter 29. Oh. Tama ba? First Chronicles 29. Verse number 6. Sino ang involved doon? Chief of the fathers, princes of the tribe, captains of thousands, captain of hundreds, rulers, di ba? Of the king's work. Ibig sabihin, lahat yun nag-participate. Participation. Anihin mo yung presidente. Presidente ka, presidente ako. Meron kang mansyon. May kaibigan nga ako hindi ko nabanggit yung pangalan ha. Ilan lang sila sa bahay? 5. Ilan yung katulong nila? Lahat kasama sa bahay? 29. Mapera 29. Sipin mo yan. May taga-laba, may taga-saing, may taga-plancha. Siguro dahil sa dami na niya kasama sa bahay, may taga-tikim na ng pagkain niya. Bago siya kukuha, tikman mo nga muna. Sir, masarap, sir. Sige, masarap. Baka duda na siya doon sa cook niya sobrang kasama So, involved mga batay. Kaya dito tayo lahat, involved tayo. So, ministry of giving. Pangalawa na involved tayo. Yon, ministry of soul winning. Ibig sabihin, tayo lahat dito, nagsosoul winning tayo. Yung pangatlo natin na ministry na dapat gawin natin, ministry of teaching, that is discipleship. Ilan na? 3 na. Discipleship, di ba? Yon. Doon tayo ngayon mga batid. Wag na wag tayong lumago dito, tumagal dito sa church na ito, na wala tayong dinadisciple. Bakit? Part ka ng puno Tingnan mo ha. Diyan tayo sa Diyan. Diyan, okay? Saan na ba yun Diyan? Andyan lang. John chapter 15. Ang liwanag John 15. Ano sabi diyan? Verse 5. I am the vine, kayo yung mga branches. Okay? Tapos sabi niya, he that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Pag wala ako, wala kayong magagawa. Verse 8, herein is my Father glorified. Gusto niyo malulahati ang Diyos Ama? Ang sabi diyan, that ye bear much fruit. Alin ba ang namumunga? Yung puno o yung sanga? Ha? Sanga. Alin ba ang marami? Yung sanga o yung puno? Isa lang naman ang puno Tama ba? O maraming sanga. Ayun, yung mangga dyan. Pagka lumaki, kainin nyo na ha, kasi puputulin ko na yan. Misis ko, maasim ka ng mukha Kasi mga badid, di ba? Maliban lang, si Brother Ter siguro, alam niya yung langka, Brother Ter, na sa ilalim na ugat, di ba? Minsan kasi nakakita ko niyan Pagtingin ko, wala namang bungan langka, pero ang bango. Sabi ko, saan ba yung mabango na yan? Langka, dito lang naman Iikot-ikot ako, saan ba yung bango? Sabi ko doon sa may-ari, may hinog na pero walang bunga Tumingin ako sa paligid, wala naman. Tinawanan ako Sabi niya, ito, may crack dito, yun. Style naman pala nito. So, meron nga. Ngayon, dahil sa technology, yung mga patatas natin, ano na lang yon, yung hydroponics, May ginagawa sila dyan. Para yung mga manok natin, papakainin mo lang, itlog ng itlog. So, nagka-problema yung ating hormones. Di ba? Kaya ngayon, nagkaroon ng hormonal imbalance yung mga tao. Maraming mga lalaki, nagiging malambot. Meron namang mga babae, nagiging matitikas. Akala mo, masti, parang lalaki. So, yun dahil sa kinakain. Kaya ako sa inyo, huwag kayo masyadong magkakain ng mga ganyan. Dapat talaga yung native ang bilhin ninyo. Native.
Yung cause ng maraming kanser, bakit? Bakit ang mga henerasyon natin nagka-cancer? Sa hotdog kakain yan eh. O, ayaw naman natin, di ba? Pero yun ay isa sa mga cause noon. Isa sa mga, hindi naman yun lang. Isa sa cause. Dinagdagan pa ng mga dami-daming sugary drinks. Oh. Yun ang problema. Oh, ano pa? Verse 8 nakalagay dyan, di ba? Herein my Father glorified that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. So gusto natin na tayo po ay malulahati ang Diyos, magbunga tayo magbunga tayo. So yun na po yan, teaching, evangelism, that is teaching, then edification. Turuan mo siya na lumago. Okay? Para malulahati natin ang Diyos. Yun po yan mga brother. Ngayon, ano ba? Yung sa First Chronicles, ito yon. The chief fathers and princes are involved. So manpower, ano bang manpower? A number of people who can work. So dito sa church na ito, yung number of people who can work is not only the pastor, is not only the Bible student, it's not only the Sunday school teacher, lahat tayo can work. Amen mga kapatid? Baka sabihin nyo, si pastor lang marunong mag-preach. No, lahat kayo dapat marunong mag-preach. Maliban na sa mga babae kasi magagaling mag-preach yan. Kahit si Sister Viola, magaling mag-preach yan. Galitin mo ba ito? Makikita mo buhay mo. She can preach without an outline. Diba? Preach yan, walang outline yan. Kaya yung mga babae, hindi mo na kailangan turuan pa ng about preaching kasi nagpe-preach yan without outline yan. Tuloy-tuloy yan, parang machine gun yan, hindi na ubusan ng bala. Bakit? Nakasubok na ba kayo masermonan mula gabi hanggang umaga? Ako nasubukan ko eh. Sabi ko, pwede matulog na muna tayo. Buti na lang, Brad, hindi nangyari nung 31 at saka 1. Kasi 1 year yun. 1 year na sermon, grabe. Kasi gabi, aawayin ka ng gabi. Mahiya ka naman sumagot kasi lalo mag-init. Marinig ng mga itbahay. Sabi na, pastor pa naman yan. Diba? Ang gulo. Kaya mahimik ka na lang eh. Madidisturbo eh. Ano ba? We must remember that the church is the center to train men and women. Ito, center ito. So, ibig sabihin, you will be trained here. Paano ba? Ministry natin dito. Ito, practical side na to, ha? As we continue. Dito, maglagay na ako dito ng usher. Isa lang muna, usherate, ha? Ushering ministry. Isa lang muna. Ang ilagay ko dito si Angela. Angela, ikaw na, ha? Trabaho mo to. Wala ka pang kasama, ikaw lang. Yung mga latecomers, yung mga una, paupuin mo sa una. Kasi ito simbahan natin parang jeep eh. Gusto lagi na sa huli. Diba? Dapat ito simbahan natin bus. Di ba bus lagi sa harap? Una, di ba? Ito parang jeep eh. Pagka umaga, papisto ka ganyan sa harap, sa likod eh. Kahit anong gawin mong announcement dito, hindi. Kaya, trabaho mo, Angela, ikaw lang mag-isa, daanin mo sa ngiti mo. Di ba? Pangalawa, ngitian mo pa rin. Pangatlo, dilatan mo na. Diba? Doon ka. Yun. Ikaw pa lang mag-isa, ha? Yan. So, ibig sabihin, yung kahit nagpe-preach na dito, may mga dumating pa na latecomers, wag na dyan. Di ba? Dito. Okay. Ito, ha? Mag-assign ako dito na Ricardo, trabaho mo. Pagkatapos ng choir, yung mga upuan dyan, iganon muna. Para yung latecomers, pwede nang umupo dyan. Kasi hindi na sila makaupo doon. Dahil pag sinara na at inirpon na yan ni Brother Ramil, wala na. Di ba? Kaso lang, pag naka-aircon yun, nandoon na sila lahat eh. Ang problema natin. Okay. So ito yun. Sinulat mo ba si Angela? Lagay mo ha, kasi baka kalimutan ko.
Ulitin ko ha, we must remember that the church is the center to train men and women. Train our manpower or workforce. So lahat tayo dito should be trained. Bakit mga kapatid? Ang hirap po, pag kayo ay ano lang, yung marunong lang magsimba. Hindi, dapat may alam ka sa simbahan. May alam. Alam mo yung ministry ng simbahan. Ha? Ano ba yung ano nyo? Malaman nyo. To exercise your spiritual gifts. Ano ba yung kaloob ng Diyos sa'yo? Di ba? Alamin mo. Tagapagturo ka ba? Tagapag-awit ka ba? Di ba? Oh. Walang gifts dito na taga-tisod, ha? Walang ministry of ano. Mayroong ministry of reconciliation, ministry of exhortation. Walang ministry of offense. Diba? Taga-offense ka. Taga-offend ba? Oh. Offended ministry. Ba, ako kayo na, no? Lupit niya. Offended ministry. Walang ganon. Oh. Kaya ang gagawin natin, ha? Yung lahat ng ano natin dito, mga ginagawa natin, always, ha? Always. May mga group chat kayo, paano man. Kung may mga ano tayo, ginagawa tayo dito na ang tawag nito mga commitments, do it in a loving manner. Okay? Do it in a loving manner. Kasi kahit yung may pera, minsan wala yan. Yung mga pastor, ang tingin nila sa akin, may pera. Mukha lang may pera. Kasi ako talaga, ugali ko, pag wala akong pera, talagang nabibihis ako niyan. Wala ka nang pera, gusgusin ka pa, sino maniniwala sa'yo? Pero pala kang pera, at naka-long sleeve ka, manghingi ka dyan. Di ba? Kahit sa Makati, nakaano ka. Pero kung wala kang pera, tapos gusgus ka pa, wala pa akong pamasahe, pre. Sir, wala pa pamasahe, baka pwede mong bigyan. Bibigyan ka lang ng 20 niyan eh. Pero nakaniktay ka, nakamera ka, I have no money for my taxi fare. Can you give me some? Englishin mo ba? Ay, bibigyan ka pa niya 500. Oh, ang bihira, di ba? Kasi ang tingin sa'yo, pambihira, big time to, ah. Oh. Nakuha niyo ba yun? Mindset yan. Eh, dapat tayo, mag-ayos tayo. Sige, subukan nyo. Pumunta kayo kay Mayor, bumisita kayo, nakatsinilas na nakashort lang. Oh, i-cater ba kayo ni Mayor? I-cater kayo. Pumunta ka ng ospital, gusgusin ka, tinatanong ka agad sa'yo. Kaya ngayon iba hindi na-admit eh. Kasi unang tingin pa lang, ay, malulugi ospital natin dito. Di ba? Pero pag dinala ka doon, talagang nakabarong ka. Di ba? Nakasapatos ka, yung pangpatay na ba? Bubuhayin ka niyan. Sabi, pero talaga, salib na tutuluyan ka, hindi, bubuhayin ka eh. Bakit? Kailangan ma-revive ka para tumagal ka sa ospital. Di ba? Bago ka patayin. Kasi may pera doon eh. Yan. So ano pa mga baded? Yun yung 1 Corinthians 12, hindi ko na binasa. To serve God in the church. So nandito tayo to serve. So lahat tayo dito ay servant. Nakuha niyo ba baded? Servant. Anong version? We then, as workers together in Christ. Ano ba yun? Pakitingnan nga. 1 Corinthians ba yun? Anong? Sino nakakita na? We then, as workers together, anong verse, Princess? 2 Corinthians. Ayun na. Ito pala. Thank you. We then, as workers, nakalagay liwanag, di ba? Workers together. We. Sino yung we? Tayo yun. Membro ng church. Oh. So ako worker ng church, worker din kayo ng church. Tingnan nyo ang katawan nyo. Lahat yan, nagpa-function yan. Pag tinanong nyo, ano bang pinakawalang halagang parte ng katawan nyo? Sasabihin lang naman ng doktor,
Appendix. Kasi tinatanggal eh. Di ba? Appendix. Oh. Ibig sabihin, mabubuhay ka na wala kang appendix. Tapos sabihin mo sa'yo, sabihin ng doktor, yung isang kidney mo, kahit wala na yan, mabubuhay ka pa rin. Kaya yung iba, binibinta eh. Para maka-iPhone eh. Ang bihira. Binibinta para maka-iPhone. Grabe yun. Pero pag tinanggal na yung puso mo, patay ka. Di ba? Lahat yan ng parte ng katawan natin. Kahit itong skin natin, ito, mahalaga yan. Pag yan ay hindi na maglabas ng pawis yan, matotoksik ka. Nakuha nyo? Totoksik ka. Yung tiyan natin, pag hindi na yung, di ba kung nakaproblema ko, ng digestive, di ba? Yung may colonic diverticulosis ko eh. Yun, may problema. Kasi yung lining ng wool ng bituka ko, eh, maga na siya, may nana na. So, sa halip na mag-produce siya ng ano, maano niya yung kinain, hindi na. Kasi, ano na nga eh, namaga na eh, may nana na eh. Gas-gas na. So, ikaw, dito, hindi mo alam na mayroon na pala problema sa ilalim ng tiyan mo. Diba? Sino nakakalam noon? Doktor. La laboratory niya yun. O, alam niya. O, meron dyan. O. So, merong part yung katawan natin. Gutom ka. Halimbawa, yung katawan nito, mag-usap-usap sila. Sasabihin ng mata, kita mo? Ako nakakita ng pagkain, hindi ko man nanalasahan. Sabi ni Ilong, oo nga. Naamoy ko lang, wala. Hindi naman ako nakinabang. Oh. Sabi ni Kamay, ako nga nasubo kay bibig, hindi ko rin natikman eh. Oh. Sabi ni Pa, oh, ako nga pumunta doon eh, lumakad eh, para makarating doon. Hindi ko naman alam kung ano lasa noon. Wilga tayo. Huwag nating pakainin si bibig. O ano mangyayari sa'yo pag hindi ka na kumain? Pagdating ng hapon, sabi ng mata, Ilong, lumalabo yung mata ko. May napansin ka ba? Oo nga, yung pangamoy ko nang iba eh. O diba? O, kita mo yan? So, yun po yan. Kaya parte yan, may kabahagi yan. Kaya dito sa church, so mo sabihin, wala naman akong involvement dito, wala akong ministry dito. Meron. Lahat yan. So, lagi nating tingnan that every one of us here ay mayroong ministry. Oh. Bakit? Dito, halimbawa, isang membro nagdala ng bisita. Sinalwining ng isa. Di ba? Nandito. Di ba lahat yan corporate kasama tayo doon? Bakit? Subukan yung walang maglinis dito. Presentable ba simbahan natin? Oh, di ba? Oh. Wala eh. Ay ako, tagalinis lang ako. Kaya nga sa ministry mga batid, lahat tayo mayroong involvement. Tayo magiging sit up natin ng content ng Sunday School. Meron yan, 9:30, di ba? Ang actual na lesson natin, 9:45. 9:45. Kasi pagdating dito, general ano muna tayo, assembly, di ba? Congregational singing. Mag-prayer muna tayo saglit bago yung official na lesson. Okay mga batid? Kaya meron tayong ministry of intercessor. Pag-pray natin, Panginoon, yung mga kapatid po namin na nagtatrabaho pa, yung mga nakakalimot, harinawa sa prayer natin, timukin sila, sa sunod na panambahan, nandito na. So, ibig sabihin, lahat na tayo niyan, na magiging prayerful member. Amen, mga kapatid? Yan po yan, no? So, prayer yan. Huwag mong sabihin. Sabi ng yung isang, sa Amerika nangyari ito, ha? Ano siya, yung tawag doon, yung housekeeping. Hindi siya nakakasimba. Sabi niya sa church na itanan niya doon, tinawagan siya, naka-attend siya eh. Sabi niya, Pastor, hindi naman ako pinapayagan ng amo ko. Kasi po, bawal ako lumabas ng linggo. Sabado, Lunes hanggang pinapayagan ako. Pero pag linggo, wala kasi sila. So ako po yung pinakatao. Pero pastor, lahat ng mga membro simbahan, pinagpipray ko yan. Mula sa bata hanggang sa inyo. Sipin mo yan. Habang nag-worship po tayo dyan, kumakanta po ako dito sa bahay. Ito, wala pang wala pang online to. Nangyari. Eh sabi ng pastor, mukhang matino ka pa yata din sa mga membro rito ah. Eh bakit to pastor? Nandito ka simbahan, tulog naman. O, di ba? O. Yun po yan. Kaya merong involvement. Ano pa? To be prayerful Christian. So, nabanggit ko na kanina.
To train. So, ang trabaho ng church natin, to train and send missionaries. Support pastors and missionaries. Okay? So, hanggang dyan lang mga kapatid, tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Heavenly Father, I pray na lahat po ng membro po rito, mga kapatiran, mayroon pong involvement sa ministry. Hindi yung kami ay walang ginagawa sa church. This is a family. This is not my church. This is not their church. Ito ay church po ninyo. Kaya ang tawag nito, the Church of the Living God. Kami po ay nandito, pakita po na kami habang nabubuhay sa mundong ito ay maglingkod sa inyo. Dahil ang actual po ay nasa langit. Yung totoong, dito practice lang. Yun yung eternity, ang reality. Kaya tulungan niyo po kami to be faithful in our undertakings at lahat ng mga ministries according to the grace of God na binigay niyo sa aming Panginoon, we could do and practice the same. Na ma-apply namin yung aming mga gifts, teaching, singing, edification, nurturing, and discipleship, like that, exhortation. So if God has something for you and you are reminded by God's word, you are free to come, kneel down, and talk to the Lord in prayer right now. Sige po, kung Diyos ay nangusap sa iyo, napalalahanan ka sa mensahe, sabihin mo sa Panginoon, Father, help me to be involved in the ministries that you have given us in this church. Sige po, mga kapatid. Thank you, Father, sa mga salita po ninyo, mga paalala po ninyo. At sa amin pong samantalang paghiwalay, ingatan niyo po kami. Harinawa kami po ay maging involved lagi sa mga gawain, sa ministry po, O Diyos. Maging tapat kami at magsikap pa kami na maraming kaluluwa ang maakay. At gamitin niyo po ang bawat isa sa amin. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis na plano ni Kristo, sa aming Diyos sa kabaligtas. Amen. Okay. Tawagin natin si